Para po sa ating pagbubulay-bulay ngayong hapon, ay buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ni Mateo, Kabanata 4. Basahin po natin mula talatang 12 hanggang 17. Matthew chapter 4, verses 12 to 17. Sabi dito, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niyang Nazareth, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat na nasakop ng Zebulon at Naphtali, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Naphtali patungo sa dagat sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at sa lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Verse 17, mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito po ang salita ng Diyos. Base po sa aking karanasan, isa sa mga may hirap na bagay na sitwasyon ay yung pasimula. 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 So, bakit ba yung pasimula o yung start, yung challenging at yung pinakamahirap sa lahat? Ano bang ibig ko sabihin? Halimbawa, sa pag-aaral natin, nung maliit tayo, nursery, kinder, o ano man yung naabutan natin, kasama natin yung ating magulang. At bit tayo. At mula sa mag-isa tayo, may kalaro tayo, biglang papasok tayo sa isang sitwasyon na kasama natin yung ating mga classmate, na may guro na magtuturo sa atin, di ba? Tapos sasabihin sa'yo ng iyong magulang, o dyan ka lang ha, aalis muna ako. Hirap nun ha. Ilan sa mga magulang dito ang umiyak dahil doon? Ilan sa mga bata ang umiyak dahil iniwan ng mga magulang? O dahil nalilito, ano ba nangyayari? Di ba? Mahirap. Kasi first time. Teacher and classmate. Ganon din, nung college tayo. Hirap din tayo mag-adjust. Yung thinking natin, yung pag-iisip natin, ito yung magdidikta kung ano yung papasukin nating trabaho. Kung ano yung magiging pagka-graduate natin sa kolehiyo. Kaya nga, di ba, bago tayo sumabak sa trabaho, mayroon tinatawag na OJT. Ewan ko po kung mandatory pa rin yan ngayong sa nangyayari ngayon. Pero ito yung training na kung saan ipaparana sa iyo kung ano ba yung mga nangyayari sa totoong buhay, sa totoong trabaho. Mahirap eh. Ganon din, nung nag-start tayo magtrabaho sa ating first job, sa ating first company, di ba? Hindi ba kayo nahirapan? Hindi ba kayo nag-adjust? Nung nagsisimula pa lang kayo sa pagtatrabaho, di ba? Meron ang tinatawag na boss, meron tinatawag na leader. May kinakailangan kang maabot, kinakailangan kang ma-achieve. Hindi lang yun. Meron ka pang mga ka-office mates, kasama sa trabaho, na hindi mo kilala. Noon mo lang nakilala. Kaya nga meron tinatawag na orientation, di ba? I-orient ka muna bago ka magsimula. At hindi mo sila kilala, well, pwedeng magbangga ang inyong personalidad, nangyayari din yan. Hindi lang yan. Maging sa school, sa trabaho, maging sa bahay, di ba? O sa relasyon, nung una ka nanligaw, paano ka manliligaw, paano ba sisimulan? Magte-text ka ba, mag-chat ka ba, o kakausapin mo muna siya? Magpapaalam ka sa magulang? Ano ba yung tama? Baka pumalpak, di ba? At kung nagkapamilya ka na, sino ba sa atin dito ang hindi nag-adjust nung nagkaroon na sila ng asawa? Kasi pwede ka mag-adjust sa asawa mo eh. Nag-a-adjust ka, nagsisimula pa lang kayo eh. Di ba? Hindi na katulad dati, pwede kang gumising ng kahit anong oras nung single ka.
Iba na yung sitwasyon kapag hindi ka nagluto. Gutom kayo. Kapag hindi ka naglaba, matatambakan ka ng labahin. Kapag hindi ka nagwalis, kapag hindi ka naging masipag, magiging madumi yung bahay nyo. Diba? Mahirap eh. Mahirap. Wala ka ng magulang, wala ng mama. Diba? Madalas kasi, Ma, luto na ba yung sinaing? Ma, ano bang ulam natin? Ma, gisingin mo ako ng alas 10 ah. Diba, puro mama tayo lagi, puro mama eh. Pero wala nang mama that time. At lalo na kapag nagkaanak kayo, hindi mo na kontrolado ang oras mo. Mahirap sa simula eh. Mahirap. Pero bakit ko ba nabanggit yun? Ang simula. Kasi po sa ating binasa na mga talata, ito po yung simula ng pangangaral ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang simula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay matatagpuan sa Kabanata 4. Pero bago magkabanata 4, sa Kabanata 3, sa chapter 3, bago dumating ang ating Panginoon, meron munang ipinakilala sa atin. Ang pangalan niya ay si John, na taga-bautismo. Hindi po yung apelido ni Juan, tulad ni Mark and Alan. Juan. Sino ba si Juan? Sabi dito sa chapter 3, si Juan daw ay nangangaral ng salita ng Diyos. At binigyan pa nga ng larawan dito si Juan eh. Kung sino ba si Juan? Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot, pukyutan. So, inilarawan kung sino ba si Juan. Binigyan pa tayo ng detalye patungkol sa kanyang sinusuot, patungkol sa kanyang damit. Pero bakit ba pinakita dito si Juan? Sapagkat siya ay isang mangangaral ng Diyos. Sapagkat siya ay mangangaral ng Diyos. At daming taong pumupunta sa kanya para makinig ng kanyang pangangaral, para magpabautismo sa kanya. At hindi lang yung mga pumupunta sa kanya, hindi lang mga ordinaryong tao, kundi may mga kaya sa buhay, mga abogado, mga religious leader. Pero alam niyo ba, hindi natuwa si Juan sa kanila. Sapagkat sila ay tinatawag sa Biblia na mga Pariseo at mga Saduceo. Bakit hindi natuwa si Juan? Tutuwa si Juan sa kanila? Sapagkat akala ng mga abogadong ito, akala ng mga marunong sa batas na ito, na yung kanilang kaligtasan, na makakarating sila sa langit, na makakapiling nila ang Diyos, kung tapat sila, at kung magiging matuwid sila. At pakiramdam nila, matuwid sila sa harapan ng Diyos. At pakiramdam nila, ito yung ticket nila eh. Ito yung pass nila para makarating sa kaharian ng Diyos. At ang iniisip nila yung kanilang nationality, yung kanilang pagiging Israelita. Yung daan para tanggapin sila ng Diyos sa kaluwalhatian. Pero hindi. Hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya naman, kinonfront sila ni Juan. Anong sabi ni Juan? Sa verse 8, kinakailangan nilang mamunga ng nararapat sa pagsisisi. Kinakailangan nilang mamunga ng nararapat sa pagsisisi. Kasi akala nila, kapag descendant ka ni Abraham, galing ka sa lipi ni Abraham, automatic ligtas ka na. Pero hindi yun yung sinabi ni Juan. Sabi niya, kayang-kayang gumawa ng anak ni Abraham mula sa mga bato na nandito sa lugar na ito. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na gumawa ng anak ni Abraham mula sa mga bato. Hindi magandang relasyon ni John sa mga religious leaders, sa mga may authority. Kaya naman,
Sa verse 12 ng chapter 4, makikita natin na sinabi dito, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan. Sa madaling salita, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng away, hindi nagustuhan ng mga otoridad si Juan, dinakip siya. Dinakip siya. Ito, yung sinabi sa verse 12. At nung dinakip si Juan, ito naman, yung pasimula ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Ang simula ng gawain, ito po din yung title natin, yung simula ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating binasa, gusto ko pong magbigay ng dalawang bagay. Pwede nating hatiin ito sa dalawang bagay. Mula verse 12 hanggang verse 17. Ang una ay yung mga inilarawang mga lugar o the places described. At yung ikalawa naman, inilahad na pangangaral o the preaching delivered. The places described and the preaching delivered. So, hatiin po natin. Point number 1, inilarawang mga lugar. So, mag-aaral po tayo ng konti sa mga lugar, hindi lang sa lugar ng Pilipinas, katulad ng pinag-aralan natin sa HECASI, o saan man subject, sa asignatura, kundi pag-aralan din natin yung mga lugar na may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Yung unang lugar na binanggit ay makikita natin sa verse 12. Nung dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Pumunta siya sa Galilea. Alam niyo po, yung Galilea ay isang region sa bansang Israel. Ang Judea, siya po yung nasa south na rehiyon. Doon po natin makikita yung mga lungsod na Bethany, Jerusalem, Hebron, Bethlehem. Ayun po, yung lugar ng Judea. Tapos, yung nasa gitna po, kung south ay Judea, yung middle, yung gitna, ay naman po yung lugar ng Samaria. At yung pinakahilaga, ayun po yung lugar ng Galilea. So, ito pong lugar na to ay bulubundukin, katulad ng Region 2. So, sa lugar ng Galilea, bakit mahalaga na malaman natin yung lugar na ito? Kasi sa Galilea po, halos lahat ng ministeryo, halos lahat ng gawain ng Panginoong Hesus ay naganap sa lugar na ito, sa rehiyon na ito. Nung bumalik siya mula sa Judea, sa Ilang, bumalik siya para magministeryo sa Kabanata 4, ang ministeryo po niya sa lugar ng Galilea ay hanggang chapter 19. So napakahaba po ng span. At pagkatapos, chapter 19, pumunta siya sa Jerusalem, di ba? At nung siya ay muling nabuhay, bumalik siya sa Galilea para utusan ang mga alagad sa kanilang gagawin. Sa Great Commandment. Sa lugar din po ng Galilea, naganap ang unang miracle ni Jesus Christ sa lugar ng Cana. Sa lugar ng Cana. At lahat ng pagtuturo, lahat ng kanyang ministry ay umikot halos sa lugar ng Galilea. Kaya nga tinatawag ng ilan to na Great Galilean Ministry. So ito po yung isang lugar na dapat nating alalahanin. Na pwede nating sundan kapag nagbabasa tayo ng Bible, ang lugar ng Galilea. Sabi sa verse 13, nang iwan niya ang Nazareth, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum. Siya ay pumunta at tumira sa Capernaum. Ang Capernaum po ay isang lungsod sa Galilea. Isa siyang lungsod sa Galilea. Hindi natin alam kung bakit pinili ni Hesukristo na manatili, na tumira sa lungsod ng Capernaum. Siguro dahil sa lungsod ng Capernaum, nandun nakatira si Pedro. Ito yung hometown niya ni Pedro Siguro. O marahil, nag-stay siya doon
Kasi yung lugar ng Capernaum ay isang syudad na malapit sa dagat, na maganda, na, anong tawag doon, magandang kalakalan. Sabihin, strategic place ito. At kapag tumawid ka sa Pampang, makikita mo doon yung Decapolis. Ito naman yung lugar ng mga Hintil. So, ito po yung lugar ng Capernaum. Bakit naman po mahalaga na malaman natin yung lugar ng Capernaum? Kasi po alam nyo, yung lugar ng Capernaum, sinabi sa Matthew 9 verse 1, ito daw ay syudad ni Jesus. Sariling syudad ni Jesus. Ayun po ang tawag sa lugar na yun, Capernaum. Kung nabasa nyo na po yung Matthew, sa Capernaum po, dito pinanggaling ni Jesus ang maiketong. Dito rin ang galing yung centurion, yung nag-request, humiling ng tulong kay Jesus, na yung kanyang alipin ay may karamdaman. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Dito rin po, yung pangyayari na habang nangangaral ang ating Panginoon sa isang bahay, merong mga magkakaibigan na bumakbak ng yero ba yun? O bubungan para ipasok yung paralisado nilang kaibigan at napagaling ng Panginoon. Ito po yung lugar ng Capernaum. Pero alam niyo po, yung Capernaum, ito rin yung lugar na maalala natin sa chapter 11 na kinondem ni Jesus Christ, na hinatulan ni Jesucristo. Kasama na yung lugar ng Chorazin at Bethsaida. So, lugar yan sa Galilea. Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Magkakapit-bahay na lungsod dyan, mga kapatid. Parang San Jose, Riverside, Nara. O kaya, San Pedro, Binyan, Muntinlupa. Parang gano'n, magkakatabi yan eh. Ito yung mga ito yung mga pinaglilingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Sa lugar ng Chorazin at Bethsaida. Di ba sabi ng Panginoong Jesucristo, kahabag-habag kayo, Chorazin. Kahabag-habag kayo, Bethsaida. Sapagkat kung ipinangaral o kung ibinahagi, kung nakita ng mga taga-Sidon, taga-Tyre, ang dakilang gawa, anong gagawin ng mga taga-Tyre at Sidon? Sila ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po yung Tyre at Sidon, mga unang mga lungsod to eh. Kung naalala niyo sa kwento sa atin, sa pangaral sa atin ni Pastor George, si Othniel na isang hukom. Isa sa mga kalaban niyang lungsod, yung lugar ng Sidon. So yung Sidon, mga Sidonites, mga masasamang masasamang tao to eh, sa lugar ng Sidon. Ibig sabihin, kung nakapakinig sila, maaring nakinig pa sila sa ating Panginoong Jesucristo, nagsisi pa sila kaysa sa mga taga-Bethsaida, kaysa sa mga taga-Chorazin. Pero sinabi sa atin, sa chapter 11, kahabag-habag din ang lugar ng Capernaum. Bakit? Itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka ba hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nananatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw na paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. So dito mga kapatid, kanina sabi natin sa chapter 9 verse 1, ang lugar ng Capernaum ay tinawag na lungsod ni Jesus. Pero pagdating sa chapter 11, hindi naging maganda ang resulta ng pangangaral ng ating Panginoon. Bakit? Ano ang kulang? Hindi sila naniwala, hindi sila nanampalataya sa ating
Panginoong Hesukristo. Ano sa atin ito? Anong application? Ano yung matututunan natin sa tagpong ito? Hindi porket nangaral ang ating Panginoon sa isang lugar, mananampalataya na sila. Maliligtas na sila. At hindi porket nandito tayo sa church, nananampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi ba? Maaring may kinakausap ako na wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Maaring katulad pa kayo ng mga taga Capernaum, taga Bethsaida, taga Corazin. Kahabag-habag tayo. Kung hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Kaparusahan ang nag-aantay sa atin. Kaparusahan ang nag-aantay sa atin. Ngunit ang tanong, bakit pinili ng Panginoong Hesus ang lugar ng Capernaum para mangaral, para magministeryo, para sa kanyang gawain? Sinabi sa atin dito, sa verse 14, ang sagot. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay nangaral sa lupain ng Capernaum. Sapagkat ito ay ipinangako ng Diyos. Sapagkat ito ay ipinangako ng Diyos. Tandaan natin na lahat ng pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Ay tinutupad niya. May mga pangako ang Diyos na natupad na. Pero may mga pangako pa rin sa atin, mga Kristiyano, na applicable pa rin sa ating panahon ngayon. At napakaraming pangako ng Diyos sa atin. Hindi ba? Mas marami pa kaysa sa benefits na natatanggap natin sa ating mga trabaho. Ganon karami. Kasi mahal tayo ng Diyos. Di ba wala ngang pwedeng ikumpara ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Saan mo ikukumpara ang pagmamahal ng Diyos? Ang pangako ng Diyos sa kapighatian, sa sakit, sa pag-uusig, sa kahirapan, o sa kamatayan man. Diba? Sinabi sa Romans chapter 8 na higit ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga bagay na ito. Higit ang pangako ng Diyos kaysa sa mga bagay na ito. Nangako ang Diyos sa verse 14. Pero sino yung mga tumanggap ng pangako niya sa ating binasa? Nangaral siya sa Capernaum, sa lugar ng Galilea, sapagkat merong ipinangako ang Diyos. Pero sinong tumanggap ng pangako ng Diyos na yun? Verse 15, ang sagot. Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali. Patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Galilea ng mga Hentil. Pasensya na po mga kapatid, puro lupain to eh. Diba? Galilea, Capernaum, Neftali, Zebulon, Nazareth. Pero sa kabila nito, may mga bagay pa rin tayong matututunan eh. May mga bagay pa rin na dapat tayong makita. Kahit na hindi natin pwedeng angkinin. Kahit na hindi natin pwedeng tirhan to. Pero mahalaga pa rin to sapagkat ito ay sulat ng Biblia. At may mga bagay pa rin tayo, may mga bagay pa rin na itinuturo ang Diyos sa atin. Na applicable pa rin sa atin sa panahon ngayon. Sino bang beneficiaries ng pangakong ito? Sabi dito, ang lugar daw ng Zebulon at ang lugar ng Neftali. So, again, sa panahon po ni Hesukristo, wala na pong Zebulon at wala nang Neftali. At buti na lang, si Pastor George ay nagtuturo sa Old Testament, sa Judges. So, dito po nag-exist yung mga lugar na yon. Kasi po yung Zebulon, yung Neftali, ito po ay mga lugar sa bansang Israel
sa panahon ng mga judges. Kung atin pong maalala na si Jacob po ay binigyan ng Diyos ng o pinangakuan ng Diyos na magkakaroon siya ng magiging isang bansa. Kaya nga ang naging pangalan niyang kalaunan ay Israel. At si Israel ay naging isang bansa. At yung Israel po, katulad ng Pilipinas, ay nahati sa iba't ibang lugar. Kaso sa kanila, 12 lugar. At hango yung lugar na yon sa mga anak ni Jacob. Maliban kay Manase at Ephraim, sapagkat sila po ay anak ni Joseph. So, 12 tribo, 12 lugar. Kaso po ang nangyari, sa kasaysayan, nahati po yung 12 sa 2 na lang. Northern Israel at Southern Israel. At sa panahon ng Assyrian Empire, ay na-wipe out yung Northern Israel, yung hilagang Israel. At kasama po yung lugar ng Naphtali at Zebulun sa nawalang mga lugar. Pero bakit hinighlight lang? 10 yun, hinighlight lang yung 2 lugar. Naphtali at Zebulun. Tingin ko lang naman mga kapatid. Dahil sila yung pinakahilaga Naphtali, Zebulun Maaring sila, yung dalawang lugar na ito, yung una sa mga dinalambihag, yung dalawa sa nawala sa 10 tribo. Kasi wala kang makikitang magandang ginawa na mga lugar na ito. Puro kadiliman, puro kasalanan. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Pero alam nyo, sa pagkakataong ito, yung lupain ng Zebulun at Naphtali na napaka itim, hindi maganda yung kasaysayan, binigyan ng Diyos ng pangako. Binigyan niya ng pangako Di ba? Anong pwede nating matutunan dito? Na yung pangako ng Diyos ay para sa mga taong hindi lang sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan din. May pangako din yung Diyos sa mga makasalanan. Kung tunay na magsisisi tayo at tunay na sasampalataya tayo sa ating Panginoon, may pangako ang Diyos sa atin. Ano ba yung paglalarawan sa atin dito ng mga lungsod na ito? Sabi ko kanina, madilim, hindi maganda. Gusto ko sana ikumpara sa San Jose, kaso yung San Jose nagbabago na unti-unti. Medyo may mga maganda na nangyayari Diba? Pero katulad nila, ng Zebulun at Naphtali, katulad natin, hindi rin, sabihin natin, maitim din ang ating lugar. Sabi dito, sila ay nakatira sa kadiliman at nakaupo sa lilim ng kamatayan. Katulad din natin. Nag-aantay ng kamatayan. Diba? Madilim ang lugar na tinitirhan natin. Yung iba nga, sinisisi nila yung gobyerno Dahil hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila Naplatan lang, gobyerno agad. Ano pa yung sinisisi? Edukasyon. Hindi maganda ang edukasyon. Diba? Sinasabi nila, ang daming modules. Ang daming assignments, ang daming homework. Lalo na yung may mga kabataan ako nakita dito. Sana hindi kayo puro pagrereklamo, kundi panalangin. Ipanalangin nyo na makasurvive kayo sa tulong at biyaya ng Diyos. Hindi reklamo ang solusyon. Di ba? Amen? Ano ba, minsan, inaano din natin, kaya ang dilim ng lugar na to, yung pamumuhay natin, ang hirap ng sitwasyon Di ba? Minsan yung kapitbahay natin, alas 10 na, hindi pa tapos sa video, Minsan yung bansa mismo natin, sinisisa natin sa kadiliman. Alam niyo po, nung nagpunta ako sa Thailand, isa sa mga napansin ko, yung jeepney. Yung jeep nila.
Kasi minsan nagko-commute kami. At madalas, nung nandito ako, pupasok ko sa opisina, araw-araw nagko-commute ako, sumasakay sa jeep. So, nako-compare ko kung anong pagkakaiba. At yung jeep nila, mga kapatid, ay ibang-iba sa jeep natin. Kasi yung jeep nila, medyo mataas. Mataas eh. Sa atin, di ba, kapag sumakay ka ng jeep, kinakailangan mo yumuko. Tama ba? Sino ba hindi yumuyuko dito sa jeep? Lahat tayo yumuyuko eh. Kung sumasakay tayo ng jeep eh. Kasi mababa eh. Diba? Doon ang taas. Pwede kang tumayo eh. Minsan nga, hindi ko abot yung, ano bang tawag doon? Yung hawakan, kasi sobrang taas eh. Kapag pumareno yung kinakailangan mo humawak, di ba? Ganun kataas. Okay din na, mataas Hindi nakakangawit sa leeg. Ano pa? Lalaki ng bintana nila eh. Kita mo yung nasa labas talaga. Ayun nga lang, ang pagkakaiba, hindi ka pwede magbayad. Kasi may harang eh. May harang. Yung pagitan ng driver at saka ng mga tao sa likod. May harang. Hindi ka pwedeng magbayad yung paabot, pamasahe. Hindi pwede. Hindi ka rin pwedeng pumara. Pipindutin mo yung buton. May buton dun eh. Sa ating panahon, meron na rin natin mga buton dito sa mga jeep eh. So yun, hindi ka pwedeng pumara ng salitang para at hindi ka pwedeng magbayad. Ang bayad mo lang, dalawang paraan lang. Una, bago ka sumakay, magbabayad ka. At ikalawa, kapag bababa ka, pwede ka rin magbayad. Dalawang paraan lang. Niisip ko, pwede ba sa Pilipinas? Maganda yung jeep eh, pero mukhang pwede ba? Pwede bang ilagay ito sa Kamay Nilaan? Sa Top Avenue? Sa Padre Paura? Kahit nga may dispatcher na dito sa Pilipinas, nakakalusot pa rin eh. Diba? Sa pagbabayad, minsan nga, nangihingi pa ng sukli eh. Hindi na nagbayad, nangihingi pa ng sukli. Minsan ganun eh. Mukhang hindi epektibo ata sa Pilipinas tong jeepney na to Pero bakit ko sinabi yan, mga kapatid? Diba? Yung thinking kasi natin, yung kadiliman ay nasa paligid natin. Pero ano sinasabi ng Biblia? Yung kadiliman ay nasa atin mismo. Hindi nasa pamahalaan natin. Yung kadiliman, yung kasalanan, ay nasa ating mga puso. Naalala niyo si Moses, isang matuwid na tao. Bakit napahamak yung mga tao? Diba? Matitigas yung puso nila. Ayaw nilang sumunod. Puro sila reklamo. Ganon kaiitim yung puso nila. Hindi lang yun. Sabi sa Biblia, na yung kasalanan daw, ay parang Ethiopian. Parang mga Ethiopia. Hindi mo pwedeng alisin eh. Nasa sa iyo eh. O katulad ng isang leopardo, yung batik ng leopardo, hindi mo pwedeng alisin. Nasa sa atin yun eh. Ito yung kasalanan. Ito yung kadiliman na naninirahan hindi lamang sa Zebulon, sa Naphtali, kundi sa atin mismo, sa lugar na ito. Diba? Pero ang ganda lang ng sinabi sa kabanatang ito, sapagkat hindi niya iniwan ni Jesus, ni Propeta Isaias, na kadiliman lang. Kundi sa sumunod na talata, ano nakita natin? Talatang 16. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Ang dilim, wala kang makita. Pero may pinangako ang Diyos. Sa kadiliman, maibibigay siyang ilaw. Sa kadiliman, maibibigay siyang ilaw. Hindi lang basta ilaw eh. Dakilang ilaw yung binigay ng Diyos. May nakapagsabi nga na kahit anong dilim, pinakamadilim, nakadiliman pa kapag inilawan mo yan. Yung ilaw, yung mananaig. At makikita mo yung lugar na daraanan mo. Ganon din naman si Jesus. Nung pinangako ng Diyos, sa kadiliman, mayroong dakilang ilaw na dumating, ang ating Panginoon. Diba? Sa kabila ng chaos,
sa kabila ng panganib, sa kabila ng pagtangis, sa kabila ng mga kasinungalingan, sa kabila ng condemnation at kamatayan, merong katotohanan, merong kapayapaan, merong kagalakan, merong buhay, at merong kaligtasan. Ayun po ang unang bahagi. The places described, ibinahagi sa atin ang mga lugar. Ikalawa, the preaching delivered, inilahad na pangangaral. Verse 17, ang huling talata po sa ating pagbubulay-bulay ngayong hapon. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Unang mapapansin natin dito, medyo isang talata lang pero napakayaman nito. Unang mapapansin natin dito, anong ginawa ng ating Panginoon? Diba? Kasi sabi natin yung Kabanata 4, talatang 2 hanggang 17, ito yung pasimula ng kanyang gawain. Ito yung pasimula ng kanyang pangangaral. Anong ginawa niya? Nagpagaling ba siya ng may sakit? Kaya niyang gawin yun. Ginawa niya yun. Nagpalayas ba siya ng mga demonyo? Hindi. Nagpakain ba siya ng maraming tao? Ginawa niya yun, pero hindi rin. Anong ginawa ng ating Panginoon sa kanyang unang gawain sa mundong ito? Siya ay nagpasimulang mangaral. At minsan, spectacular sa atin kapag nagpagaling ang Panginoon, nagpakain ng Panginoon. Pero dito, pinakita sa atin, nangaral ang Panginoon. Nangaral ang Panginoon. Pagpangaral, madalas natin naiisip si Pablo, si Santiago, si Pedro. At si Jesus, ang kanyang mga ginawang kahanga-hanga, mga dakilang bagay dito sa mundo. Pero ang unang bagay na ginawa ng ating Panginoon ay nangaral siya. Nangaral siya. Ibig sabihin, yung pangangaral ay napaka-importanting bahagi ng ministeryo, hindi lang ng Panginoong Hesus, kundi ng pang-araw-araw nating buhay. At minsan, ito yung nakakalimutan natin. Kasi yung pangangaral, ito yung nagtuturo sa atin. Nagpapalapit sa atin sa Diyos. Nagtatama sa ating mga mali na ginagawa. At nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung mapapansin nyo, kung ito yung unang pagdalo nyo, o unang pakikinig nyo sa ating iglesia, sa Sovereign Grace Christian Church, meron tayong 3 activities tuwing linggo, Sunday School, morning service, at afternoon service. Kasi pinapahalagahan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, katulad ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag sana nating katulugan, katamaran. Dahil mahalaga ang mga bagay na ito. Diba? Kasi ito yung nagtuturo sa atin kung sino ba ang Diyos ng theology. At hindi lang theology, kundi relasyon natin sa Diyos. Madalas, ang gusto natin ay hindi theology, kundi me-ology. Patungkol sa atin. Patungkol sa anong gusto natin. Kapag hindi natin narinig yung sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo interesado. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, sapagkat ang church, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dinisign para luwalhatiin ang ating Diyos. It's all about Jesus, not George and Froilan. Hindi din sa akin, kundi para sa gawain ng
Panginoon. Kaya nga kung meron mang nangangaral sa ating kalagitnaan, huwag nating isipin na itong nangangaral na to, hindi ko paboritong preacher. O hindi ko type yung kanyang style. Hindi ko type yung kanyang illustration, yung kanyang structure. Kung meron mang nangangaral sa ating kalagitnaan, ipanalangin natin sila. Panalangin natin sila. Na kumilos ang Diyos, na magligtas ang Diyos, na mapapurihan ang Diyos. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral. Na nagsasabi, ito yung sinabi niya, ito yung laman ng kanyang pangangaral. Napakasimple, napakapayak, at napakadaling tandaan. Ito, magsisi kayo. Yun yung unang bawi, magsisi kayo. Magsisi kayo. So, may kinalaman ito sa pagsisisi o repentance. Alam niyo po yung pagsisisi sa mga Pilipino, parang common word yan eh. Nagsisisi ka kasi ito yung pinili mong trabaho, ito yung sinakyan mo, ito yung... Hindi ko alam kung bakit ganun din yung pag-iisip ko patungkol sa pagsisisi. Siguro dahil sa mga napapanood ko, sa mga pelikulang napapanood ko, sa mga drama na nasusubaybayan ko. Diba? Sa mga teleserye yung napapanood ko. Una, magliligawan, tapos magmamahalan, tapos yung twist doon, mag-aaway, sabihin, nagsisisi ako kasi minahal kita. Tapos, yung ending, sila pa rin. Diba? Ganon lagi yung kaya siguro yung pagsisisi, ganon. Pero hindi ito yung tinutukoy sa Biblia na pagsisisi. Yung pagsisisi sa Biblia ay hango sa salitang Griego na metanoia. Metanoia. Ang ibig sabihin na may nangyaring pagbabago sa isip at puso mo. Sa isip at puso mo. Tandaan natin na walang Christian na ipinanganak sa mundong ito. Walang natural born Christian. Pwedeng pangalan, Christian. Pero Christian na siya nung pagkasilang pa lang. Walang ganun. Wala. Kahit ano pang lublob mo dyan, hindi magiging Christian yan. Dahil, kinakailangan may magbago sa isang tao. Sa puso ng tao, sa isipan ng tao, para maging Kristiyano. Kasi ito yung link yung pagsisisi. Alalahanin natin, sa Genesis pa lang. Andun na tayo sa hardin nasa paradise na tayo, pero anong ginawa natin? Diba? Tumalikod tayo sa Diyos. Dahil, mas gusto natin ang kasalanan kaysa sa Diyos. Anong ginawa natin? Tumalikod tayo sa Diyos. At lahat ng ating mga gawa ay mali. Anong sinasabi ng repentance? Anong sinasabi ng pagsisisi? Muli tayong bumalik sa Diyos. Muli tayong bumalik sa Diyos. Kung dati, makasalanan ka, kung dati ganito yung iniisip mo, kung dati ganito yung gusto mo, ngayon gusto mo na magsisi at talikuran yung kasalanan mo at humarap sa Diyos. Ito yung definition ng repentance. Ang pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na kapag tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan, ay wala ka ng kasalanan. Hindi ganun yun. Hindi sudden change yun. Kundi, kinakailangan mo pa rin magsisi araw-araw at manampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Mark chapter 1, hindi lang binanggit yung pagsisisi, kundi binanggit din yung pananampalataya. Kasi yung pananampalataya at pagsisisi, parang barya yan Alam niyo yung barya? Na mayroong dalawang muka, tao at saka ibon. Parang ganun yung hindi mo pwedeng paghiwalayin
na ikaw ay nagsisisi at ikaw ay nananampalataya. Ito yung resulta kung mananampalataya ka at magsisisi ka, ang resulta nun ay kaligtasan. Ang resulta nun ay kaligtasan. Kaya nga, yung dalawang yun, essential para tayo maligtas. Pero meron pang mahalagang bagay para maligtas tayo. Kinakailangan patawarin tayo ng Diyos. Kinakailangan patawarin tayo ng Diyos. Ang pagkakaiba natin, ang pagkakaiba ng mga Christian sa non-Christian, parehas naman ito makasalanan eh. Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, makasalanan pa rin. Pero anong pagkakaiba nilang dalawa? Pagkakaiba nilang dalawa, yung isa, pinatawad ng Diyos. Yung isa ay hindi. Yung isa, tumalikod sa kasalanan. Yung isa, patuloy sa kasalanan. Yung isa, nanampalataya sa Panginoon. Yung isa, nanampalataya sa kanyang sariling magagawa. Sabi dito, yung lupain ng Naphtali, yung lupain ng Zebulun, ay naninirahan sa kadiliman. Kasi, hindi sila sumunod sa Diyos. Nagkasala sila sa Diyos, nagrebelde sila sa Diyos, nakakita sila ng liwanag, si Jesus. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Sabi sa Matthew 11, ang iba hindi nagsisi. Hindi nagsisi. Hindi nagpatinag. Nakakita na ng ilaw. Tumalikod pa rin sa kadiliman. Mga kapatid, kinakausap ko kayo ngayong hapon. Kayo ba ay tulad ng Zebulun, Naphtali? Tulad ba kayo ng Nazareth at Capernaum? Na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan? Kahabag-habag kayo. Sapagkat wala sa inyo ang kapatawaran ay bibigay ng Diyos. Baka ayaw pang magsisi, ayaw pang tumalikod kasi natatakot ka na hindi ka papatawarin ng Diyos. Pwede kang hindi patawarin ng pamilya mo, pero ang Diyos, papatawarin ka niya. Katulad ng ginawa niya dun sa babaeng mangangalo niya. Pinatawad niya. Bakit kinakailangan ng kapatawaran? Sapagkat, malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Isipin niyo, nasa simula pa lang tayo ng gawain ng Panginoong Jesus. Kumbaga, nasa first day pa lang tayo. Pero binanggit na niya yung mga salitang pagsisisi at kaharian ng langit. At sa mga susunod na yugto, lalo pa niyang papalinawin sa atin kasi ito isa mga paboritong paksa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Bigyan ko kayo ng example, di ba? Sabi ni Jesus, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit kung ang inyong kabanalan, katwiran, ay hindi tataas sa mga eskriba at pariseo. O madalas din siya magbigay ng mga talinhaga patungkol sa kaharian ng langit, di ba? Ang talinhaga ng maghahasik. Ito po ay inihalin tulad niya sa kaharian ng langit. Ganon din yung binhi ng mustasa. Inahalin tulad din niya sa kaharian ng langit. Pero ang maganda dito, ang good news para sa atin, una, maaari tayo magsisi sa ating mga kasalanan. At ikalawa, ang kaharian ng langit ay dumating na. Ang kaharian ng langit ay dumating na. Di ba good news yun sa atin na ang kaharian
na ating inaantay, na ang lugar na ating inaantay, hindi ang lugar ng Zebulon, hindi ang lugar ng Naphtali, kundi ang lugar na kung saan nandun ang Diyos ay dumating na. Bagaman, hindi pa nahuhusto. Pero nung dumating si Jesus, nagpasimula na. Nagpasimula na. At ang mga mamamayan ng kahariang ito ay hindi yung mga edukado, hindi yung mayayaman, hindi yung mga may posisyon sa pamahalaan, kundi yung mga taong nagsisi, nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto nyo ba na tumira sa lugar na kung saan walang bilanggo, walang pulis, walang enforcer? Ito yung lugar na kung saan nandito ang Diyos sa kanyang kaharian. Sa kanyang kaharian. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nagsimula na ang kaharian ng Diyos nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Dumating ang hari. Mga kapatid, maaring ang iba sa inyo ay hindi interesado sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Kasi hindi natin mailarawan kung ano ba ito eh. Hindi natin mahusto kung ano ito eh. Pero darating yung panahon na kahit makita natin ito, hindi natin ito mailalarawan. Pero magagalak tayo. Wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pag-aaway, wala nang paglisan. Isa sa mga masasakit na nangyayari sa ating panahon ngayon ay yung paglisan ng mga mahal natin sa buhay. Sa mga tinuturo sa atin na nangyayari sa atin sa panahon ngayon, ang pera, kaya mong bilangin. Magkano man yan, nasa bank account man yan, nasa ATM man yan, nasa pitakang mo man yan, kayang bilangin eh. Pero alam niyo ba, kung anong hindi natin kayang bilangin? Kung ilang araw na lang tayo dito sa mundo. Sino nakakatiyak? Wala kang sakit, kakasakit ka. Malakas ka, manghihina ka. Pero may pangako sa atin ng Diyos na kailanman hindi siya tatalikod sa atin, sa kanya mga pangako sa atin. Kaya naman, sa pagtatapos, sino ba yung totoong mapalad? Sino ba yung totoong mapalad? May nakapagsabi sa akin na, mapalad ka kasi hindi mo naranasan yung naranasan ko. Kami nun, mantika lang yung inuulam namin. Kami nun, asin lang yung inuulam namin. O sardinas lang. Mapalad ka. Pero may nakapagsabi din, mapalad ka sapagkat hindi ka tumira sa ilalim ng tulay. Hindi ka tumira sa Highway 54. Pero may nakapagsabi din, mapalad ka sapagkat wala ka sa taon ng pandaigdigang digmaan. Mapalad ka, hindi mo naranasan yun. Mapalad ka. Pero sino ba yung totoong mapalad? Sabi sa Biblia, mapalad siya na pinatawad ang pagsalansang, na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay pinatawad. Sila po yung totoong mapalad.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, muli nagpapasalamat kami sapagkat sa aming pag-aaral ngayon, natutunan namin na may kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kahit gaano man ito kaitim, gaano man ito kadumi, salamat dahil ikaw ay nagpapatawad. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagliligtas. Sapagkat nakilala namin si Jesus. Nakilala namin ang ilaw. Nakilala namin na pwede kaming manampalataya kay Jesus. Pwede kami magsisi sa aming mga kasalanan. At pwede ka naming tawaging Ama. Kaya naman, O Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat sinabi ng inyong mga salita, mapalad siya na pinatawad, na tinakpan ang kanilang karamihan. Sa hapon na ito at sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong darating na linggo, kayo nawa ang siyang gumabay sa amin, maging magandang testimony kami sa iba, at nawa patuloy na umasa kami sa inyong biyaya. Pinupuri ka namin ngayong hapon. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.